Magandang araw po ulit sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita po natin sa ating first reading of the day. Pasensya na po, hindi na po ako nakapagbigay ng fourth reading kagabi sa pagod ko po, no? But nakita niyo po, nandito na po ako sa aking studio ulit, no? At talagang burahin muna po natin to, no? Ako po ay nasa Manila na po ulit, galing sa malayong probinsya na kung saan tayo po ay nag-recharge ng ating energy. No? Ayan. Maraming salamat po sa lahat sa inyo, ha? And, ayan. So, tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin ngayon na feelings, current feelings ng inyong person right at this very moment. Okay. Laban pa rin siya, oh. Dapat ganyan po tayo, parang yung ating mga kandila na lumalaban pa rin po, no, sa hamon ng buhay, you know. Hindi po yan, hindi po siya nagpapatalo sa laban ng buhay ko, bagkus siya po ay lumalaban, at talagang yan po ang ating makikita, no? Talagang siya po ay palaban sa buhay, no? Parang ang ating mga kandila ay palaban po, no? At talagang hindi po yan titigil. Lalaban at lalaban po ang ating kandila. Pero itong isa po ay medyo bumibigay, no? Yan. Okay. Buksan na po natin ito isang kandila. Yan. Okay. Start po tayo. Tayo po ay mamimili po tayo ng cards, no? Huwag nyo po skip to. Ito po ay ating, dito po ako nagkukuha ng energy para sa inyong lahat. Pili po tayo ng 20 cards. Ano po ang current feelings ng inyong person right at this very moment, no? Ano po kanyang nararamdaman? So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Tago muna po natin itong mga hindi po natin napili, no? At dito po tayo magsisimula. Siya po ay umalis sa buhay, no? Kahit hindi mo po gusto, siya po ay nagkaroon ng sariling buhay malayo sa iyo, no? Pinaramdam niya po sa iyo na siya po ay gusto niya po ng buhay away from you, no? Talaga pong siya po ay talagang buong tapang na lumayo po sa iyo, no? Kung tutusin po, ang person na ito ay hindi mo nga po akalain na ganyan po ang mangyayari sa sitwasyon na meron kayo, no? Ang akala mo po ay kayo na talaga habang buhay at wala pong kahit anong ang pwedeng makapagpahiwalay sa inyo, no? Kaya gulat na gulat ka po sa taong ito na bigla na lang pong ganyan ang ginawa niya sa iyo, no?
To tell you honestly, hindi mo po napaghandaan ang pag-alis niya po sa buhay mo, no? Itong taong pong ito ay nakakaramdam ng matinding mga kasinungalingan ng araw niya, no? Ay naiisip niya po ngayon, at yung mga kasinungalingan niya na po na yan ay tumatak sa kanya, no? Right at this very moment, sabi ko po sa iyo, for some of you, ito po ay kinokonsensya o nakokonsensya. Kahit po sa ayaw mo sa gusto, yung pag-alis niya po sa buhay mo, yung pong dinesisyonan niya na umalis sa buhay mo, ayan po ngayon yung nagbibigay sa kanya ng mabigat na loob. Bakit niya daw po ginusto na mawala ka? Sabi niya po, I wish I could be a different person. Sana daw po ay ibang tao na lang siya, na sana po ay hindi niya daw po ginawa sa iyo yung mga ganitong klaseng bagay. No, pinagsisisihan niya po ang lahat ng ito. At sa nakikita ko po, itong taong to ay may pagsisisi talaga, no? Meron po siyang pagsisisi, pero kasi po ang taas po ng pride nito, no? So sobra pong taas ng pride nito, minsan po ay kinakaya na lang po niya yung mga bigat ng nasa loob niya, no? Hindi niya na po talaga minsan iniisip kung ano daw po ba yung makakapag pabago sa buhay niya, no? Minsan ayaw na lang niya isipin ano ba yung pwede niyang gawin para bumalik yung dating sigla ng buhay niya. Parang dahil po sa napahiya na siya, maybe nalaman na rin po ng ibang tao, so parang po siya ay nahihiya na rin po siya, no? Na parang hindi na po niya alam kung makakalapit pa po siya sa'yo, no? Technically, ang taong ito, yung pagsisisi niya po sa kanyang sarili ay malala, no? Talagang hindi niya po akalain na gano'n yung mangyayari. Sabi niya po dito, I have to let you go to find myself, no? Hinanap niya po yung sarili niya kasi parang siya po ay nakakaranas ng bigat ng kalooban, ano? Parang hindi niya po alam kung ano po yung mangyayari sa kanya, at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano? For all you know, ang taong ito, kaya ka lang po niya ni-let go, akala niya po, marami siyang maling akala, no? Marami po siyang maling akala na hindi niya alam na masasaktan ka po kapag ganyan po yung nangyari o nagawa niya sa'yo, no? Sabi niya nga po dito, sa mga nakikita ko sa barahan, no? Parang ang isa sa mga hindi niya po matanggap ay pinagpalit ka niya. Sabi niya, you are so different from everyone around me, no? Ibang-iba ka daw po sa mga nakilala niya, sa mga tao sa paligid niya. Ibang-iba ka pa rin daw po, no? Hindi niya po inisip na darating ang araw ay talagang no? Talaga pong hindi ka daw po niya talaga tatantanan, no? Sa totoo lang, sa nakikita ko po dito ay talagang medyo hirap ka po, no? Hirap ka po. Talagang nahirapan ka sa pag-alis nito sa buhay mo, no? Ang laki-laking adjustment po ang ginawa mo, no? Para lang dito sa taong to na matanggap mo na ayaw na niya sa'yo, no? And sa nakikita ko po dito, parang talagang hindi niya po yan matake, no? Na nagkaganyan po siya. Sabi niya po, this love is crazy, no? Parang hindi niya po maintindihan ang sarili niya. Para na raw po yung pagmamahal niya sa'yo, para raw po siyang nababaliw. Gusto, ayaw. Gustong-gusto ka na po niyang kausapin, pero sa nakikita ko po ay medyo mas hirap na hirap po ito ngayon, ano? Hindi niya po akalain na mararamdaman niya pa po yung mga ganito, kasi akala niya po nung nawala ka po sa buhay niya, nung iniwang ka po niya, akala niya po hindi na po yan para hanapin ka pa daw po niya, no? Pero ngayon po, ayan no? Parang hinahanap-hanap ka po niya ulit, no? At mahal ka pa raw po niya talaga. Kaya lang po ay sabi niya, ni-let go ka niya, knowing na hindi ka na niya kailangan, knowing na hindi ka na niya mahal, pero ang nangyari po dito is somehow is talagang namunga po, no? Namunga po ulit yung pagmamahal niya sa iyo, na may nagpaalala sa kanya, no?
Bakit bigla-bigla ka pong pumapasok sa isipan niya ngayon, no? At yan po ay ikinagugulat niya ng malaki. Sabi niya po, don't treat me the way you do, I don't deserve it. Alam niya din po sa sarili niya na hindi niya po deserve yung mga ginawa mo o ginawa niya sa iyo, no? Yung mga kabutihan mo po sa taong to, sabi niya ay hindi niya po deserve, no? Sa totoo lang po, malungkot po siya. Malungkot po siya sa mga oras na to. Ang dami niya pong iniisip na sana ay hindi niya ginawa sa iyo, no? Na sana ikaw po ay pinahalagahan niya, na sana ikaw ngayon ay nasa kanya pa, no? Pero wala parang pinapanindigan niya ngayon yung kanyang feelings na ganyan kasi parang nasira na rin po kasi siya sa lahat, no? Parang hindi na rin naman po niya alam kung paano pa po niya lulusutan itong mga ganitong klaseng bagay. Kasi sa totoo lang po, kung tutuusin, parang okay ka na sana, no? Nawala siya, no? Pero parang hindi niya po matanggap din, no? Parang sa kanya po, hindi niya po matanggap na ganun yung mangyayari, no? Na mawawala ka ng tuluyan sa kanya. Sabi niya nga po, don't put up with my bullshit, no? Parang lahat na lang po, no? Parang akala niya po lahat ng ginawa niya sa iyo okay lang sa iyo, no? Lahat ng ginawa niya sa iyo somehow ay talagang darating sa araw na pagsisisihan mo o siya pa, no? Parang pakiramdam niya there will come a time na siya din mismo, no? Pagsisisihan niya po yung ginawa niya sa iyo, pero somehow, no? Somehow na-realize niyang maling-mali po ang mga bagay na nagawa niya sa iyo. Hindi niya daw po sinasadya. My life is in a mess right now, no? Ang tao pong ito, sa totoo lang, ay alam niya po sa sarili niya na gumulo yung kanyang buhay, no? Gumulo yung kanyang buhay. Hindi niya po akalain na somehow itong taong to ay makakapagbigay ng matinding impluwensya, no? Meron po kasi akong nakikita dito na kahit pa paano naisip niya po na naging sira ulo po siya sa iyo, no? Marami po siyang bagay na parang feeling niya nung nasawa na siya, no? Ay wala na, okay lang kahit maghiwalay kayo kasi sa totoo lang yung sawa factor niya sa iyo ay ayan na, no? Nandiyan na, no? Parang feeling niya sa tagal niyo parang nawala na siya ng spark sa iyo, no? Umokay na lang kahit wala, parang pero sa totoo lang po ngayon niya naiisip na lalo ka po niyang pinagsisisihan ngayon na lalo na nakikita niya yung mga tao sa paligid niya worse, no? First po talaga. Kaya itong taong po ito kahit papano talagang umaayaw na sa mga nakikita niya po ngayon. I long for your kiss. Namimiss ka po ng taong ito. Hindi niya lang po alam kung saan siya magsisimula. Yan, no? Hindi niya po alam kung saan siya magsisimula. Mataas kasi masyado ang pride. I can't do this right now, no? Ayan ang pakiramdam niya na pakiramdam niya hindi ko kayang gumalaw sa ngayon because sa lahat po ng nagawa niya sa iyo, hindi niya alam kung paano niya ito aayusin. I don't know who I am anymore. Parang hindi na daw po niya kilala ang kanyang sarili, no? Sa lahat po ng nagawa niya sa iyo, siya po mismo, no? Hindi niya po alam siya mismo kung ano po ang nagawa niya sa iyo, no? And somehow itong taong to ay may pagsisisi, no? May pagsisisi po talaga siya. Hindi niya lang po alam kung saan siya magsisimula at hindi na rin daw po niya kilala ang kanyang sarili. I wish to be like you. Sana daw po ay katulad ka na lang daw niya na may kakontentuhan, na ang conditional love, no? Sabi niya nga po napakasaklap, no? Bakit daw niya nagawa yan sa'yo? Napakabuti mong tao, no? Ngayon niya na-realize kung gaano ka po kabuting tao sa kanya. And siguro po dala na rin po yan ng pagsisisi niya, no? Hindi niya po alam kasi kung bakit niya po nagawa yan sa'yo, no? This person really, no? Natuto po siya talaga sa sarili niyang lesson sa buhay, sa mga nangyari po ito sa buhay niya.
Tinatanong ka po niya sa mga oras na to, wala na daw ba talaga kayong pag-asa? O talagang kailangan na lang daw ba niya itong ipasa Diyos lahat ng mga kasalanan niyang nagawa sa iyo? Ihingi na lang daw niya ng tawad, tapos bahala na daw ang divine universe o bahala na daw ang tadhana talaga kung kayo ay magtatagpo pang muli. No? Parang sa kanya, nagsorry siya, hindi sa'yo. No? Nagsorry siya sa tadhana, no? Na parang sinurrender ka niya kung sa divine universe kung kayo. No? Pero hindi po dapat ganun kasi siya yung gumawa ng kasalanan, so hindi kayo po niya dapat isurrender na kung kayo. No? Dapat gumawa po siya ng matinding aksyon. Ano naman to, no? I cry at night. Umiiyak din po siya sa gabi, no? Whether itong taong to ay aminin niya po yan sa'yo or hindi, itong taong pong ito ay umiiyak sa gabi. I can't come to you now. Hindi po siya makalapit sa'yo, no? Talagang sa nakikita ko po ngayon, talagang ang tao pong ito ay merong pinagdadaanan. Sabi niya po, why do I feel this way? Bakit daw po ganyan ang pakiramdam niya, no? Hindi niya po alam ano nangyayari sa kanya. Sabi niya, why do I feel so lost? Sabi niya, why do I feel this way? Why do I feel so lost? Talagang ang tao pong ito ngayon ay hirap na hirap, no? At talagang sasabihin ko po sa inyo, hindi po yan matatahimik, no? At sasabihin ko po sa inyo talaga na ang taong to hanggang hindi po yan umuokay, hindi pwede. Sabi ko nga sa inyo kanina, I don't know kung first or second reading yun, hindi ko na po maalala, or kung kahapon yun. Sabi ko naman po sa inyo, ang tao pong ito, no, hanggang hindi po ito nagsusoli sa'yo, hindi po ito talaga, I think that's first reading po ito, hanggang hindi siya nagsusoli sa'yo, hindi po siya matatahimik, no? Dala-dala niya po yung bigat sa dibdib mo, dala-dala niya po yan lahat, no? Kaya sinasabi ko po sa inyo, no, there will come a time na itong person na to ay lalapit sa'yo, no? Kasi hindi niya na po kakayanin yung stress na nararamdaman niya. Yan, sa nakikita ko, tama lang yan, no? Para makaranas naman siya ng maranasan niya po yung pagkukumbaba, no? Kasi hanggang hindi niya po yan nararanasan yung pagpapakumbaba, hindi po talaga yan matatauhan, hindi po yan talaga sasaya. Yan po talaga ang nakikita ko. So, dapat po sa kanya ay matuto po siya ng lesson. Bukod po dun sa pagtuto niya ng lesson, kailangan niya pong harapin yung mga ginawa niya po sa'yo. Over this past few months, years, weeks, no? Kailangan niya pong matuto sa'yo, no? At hanggang hindi niya po yan alam, yan po ang magiging problema niya, no? Magiging problema niya po yan at talagang hindi niya po yan kakayanin sa mga susunod na panahon, no? Kailangan niya pong matuto ng leksyon. Kailangan po lahat ng gagawin niya ngayon ay kanyang pag-iisipan. Otherwise, maguguluhan po talaga siya sa kanyang dinadala-dala, no? There was a time na sabi niya hindi niya po kayang i-handle yung iyong pagmamahal. Bakit? Dahil sobra ka daw pong clingy, sobra ka daw pong parang hindi niya po alam kung bakit na sobra ka daw pong na ano sa kanya, na hook sa kanya, no? At talagang sumobra naman daw po kasi yung pagmamahal mo sa kanya at nasakal daw po siya, no? Para daw po siyang naumay, nasakal. Pero ganyan po ang pagmamahal, no? Ganyan ka magmahal, buhos na buhos. Kaya lang yun din po ang medyo mali, no? Kailangan din po magtira ka rin po sa iyong sarili. Kasi kung hindi ka rin po magtitira sa sarili mo, paano po? Di ba kaya ka po na ganyan? Kasi hindi ka po nagtira sa iyong sarili. Yan po ang nakikita ko. And what do you see in me? For your last card, ano daw po ang nakikita mo sa kanya? Bakit mo daw po siya minahal ng sobra-sobra? At bakit mo daw po siya minahal ng totoo? No? So yan po yung mga feelings niya, current feelings niya, situation niya sa ngayon. Ano? So yan po yan. And sana po ay nakita niyo kung ano po ang feelings na dinadala niya po sa araw-araw o sa
sa ngayon po, no, ito po yung kanyang feelings, no. So maraming pong salamat sa panonood nyo na ating first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang mga emosyon nyo dito sa ating first reading of the day. And please always click the bell button para po lagi kayong updated. Make sure na naka-like po kayo or naka-click po kayo dyan sa ating bell, no, para hindi na po kayo mahirapang hanapin yung inyong para hindi nyo po mahirapang hanapin ang ating first reading, second reading, third reading. Nandyan na po yan lahat, no? Hindi na po kayo maliligaw. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. At para naman po sa inyo, sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, at gustong magpa-reading, ay okay naman po, no? Pwede nyo po akong kontakin sa Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Yan po ang aking official and only legit FB and Messenger account, no? Yan po ang ating legit, no? Yan lang po ang bukod tangi nating yan lang po ang ating bukod tanging FB and Messenger, no? Nilabas ko din po dyan ang fake na account ng Lady Elena na kung saan po ay siya po ay nang i-scam ng tao, no? Kaya hindi po tayo papayag na kayo po ay ma-scam, kaya lagi ko po kayong binabalaan at winawarningan sa mga taong ganyan. Okay? And also, you also have to wake up each day. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Make yourself happy, no? And always forgive yourself, because self-love is still the best love of all. Marami pong mga bagay na nagpapalungkot sa atin, pero you have to realize that you have to prioritize yourself. Give yourself a chance to be happy. Forgive yourself po, and be grateful that we are still alive at meron pa po tayong buhay na babawi po tayo sa ating mga sarili. Yan po ang ating dapat gawin. And also, you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go. And let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for our second reading of the day. For the meantime, sana po ay panoorin nyo muna po ang ating first, second, and third reading for the day bago po kayo tumalon sa first reading kanina at ito pong second reading mamaya na magaganap. Okay? Yun lang po, no? At maraming salamat po. We are now at 19,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. And may God bless you always. Yan po ang aking sasabihin sa inyo palagi. Okay? I love you all and may God bless you. And I will all see you again on my next reading. For the meantime, wag po kayo malulungkot ha. Basta dapat po kayo ay laging updated. Yan po ang ating bilin para maganda po ang inyong panonood at hindi po kayo palaktaw-laktaw, kasi minsan pag palaktaw-laktaw po kayo, mas mahihirapan po kayo. So, dapat po ay sunod-sunod po ang ating reading. Okay? God bless you all and I love you all and I'll see you again on my next reading. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang
mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.